So napakagandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. So dito na naman po tayo para may konting explain po ako tungkol sa transformer. Ito sa power transformer po. So mayroon po tayo ditong power transformer na 220 volts. So mayroon siyang output na 14 times 2. So 14 volts, 14 volts. So ito siya. Papakita ko sa inyo kung paano mag-check ng transformer. So kasi hindi naman ako totally nag-rewind nito o ready to use na. So ibig sabihin diretso na siyang gagamitin na lang yan. So kakabit na lang siya. Ang tuturok lang ay kung paano mag-check. Ayan. So kadalasan pag sa mga ganitong maliliit ng transformer, ayan o, maliit lang kasi siya. So maliit lang yung I-core at saka A-core nya. Okay. So pag maliit po yung I-core at saka A-core nya, so ibig sabihin minsan ang na-check natin doon sa EC nya, yung mga matataas na value lang po, yung number of turns nya. So yung secondary out nya, so mababa lang po yung marireading natin dyan pag nag-check tayo ng secondary. So pag-aalamin natin kung saan yung primary at secondary, ayan, ito yung secondary nya. So makikita nyo, so ayan o, so, may 2 ohms lang, 2 ohms lang, ganyan. So kasi malaki yung wire na ginamit niya at saka kunti lang yung terms na ginamit niya. So hindi katulad ng primary. Ang primary siguro mga terms nito ay maabot na mga 3,000. Depende dun sa sukat ng I-core at saka E-core na ginamit mo. Kasi may mga formula tayong ginagamit dyan kung paano natin i-rewind yung transformer. So hindi na natin pag-aaralan yun. So pag-aaralan natin yun, babalik na naman tayo sa mga basic. Babalik tayo sa mga basic. Kung gusto mong pag-aralan yung kaibigan, so pag-aralin mo, hanapin mo sa Google, mayroon na po yun. Ang nakalagay doon sigurong formula niya, voltage in over by voltage out is equal to number of primary over by number of secondary. So yan. Pero kung i-check mo ito, papakita ko sa iyo kung paano mag-check nito. Yan, pinakita ko sa iyo, di ba? Mas mataas yung nare-reading natin dapat dun sa primary. Yan, tulad nito, mayroon siyang naka-rewind na, so naka-zero naman tayo, 150 ohms. So check natin yung ating outlet. So ayan. So ang unang-una nating check dyan, outlet natin, kung ilan yung voltage nya. Kasi nagbabase yan dun sa voltage in na papasok dun sa primary natin. So sinasabi ko yan dahil tama po ako. Tingnan natin ha. Papakita ko sa inyo. So, tulad po nito ay mayroon siyang voltage in na 226. So mataas po yan. So ibig sabihin yung 14 na yan, 14 by 14, so ibig sabihin mas mataas po ang magiging output nyan. So sasaksak muna natin. Testing ko muna siya. Yan. Testing natin ha. Tapos ang pag-check po nyan, pag hindi pa siya dumaan sa mga electronics components, so ang pag-check po natin tulad nyan, kasi 14 by 14 lang yan, so magpi-50 lang tayo. Reference easy tayo ha. Kasi hindi pa naman tayo dumaan sa mga electronic components. So easy pa yan. So ayan ha. Hello? Okay, lagi ka. So ayan ha. Papakita ko na. Sana yun. Tanggal na naman. So mahirap walang plug. Nawala. Hindi dumidikit yung ating, yan na. Okay na siya siguro. Pa rin. So ayan o. Ayan na. Lumikit na. Yan, mahirap walang plug. Sample lang kasi natin. So ayan. Kita nyo siya. Nag-center tap siya sa, ano ba yun? Natanggal na naman. Ayun o. Mayroon siyang 14. So tama po siya. 14. Tapos pag sinukat mo, kasi naka-center tap yan, paano pagkuha ng center tap niya? Halimbawa, ito ay 100 terms. So 100
0 to 100, doon sa gitna ng terms ng kanyang 50, naglagay sila ng wire. Kinonekta ito, kaya kinuha nila yung center tap niya. So, halimbawa, tulad niyan. Diba? 14. So, pag kinuha mo rin yung blue, kasi naka-center tap ka, center tap yung isang ano mo, 14. So, tama po siya. Tama po ba? Ano ba? Naglulos yung ating extension. So, lipat natin siguro. Mas maganda. Yan. Tama po. 14, 14. So, pag ang kinuha natin, yung dulot-dulo, hindi natin gagamitin yung center tap. So, mag-additional po yan. So, kaya nga ang nakalagay dyan, 14 times 2. So, pag 14 times 2, ang maging total niyan ng easy niya ay 28. So, tama po yan, 28 po siya. Pero pag nilagyan po natin ng electronic components po niyan, ay, ayan po dito. Nahanap tayo ng electronic components. So, ayan lalagyan natin siya ng electronic components. So, mayroon tayong diode dito, tsaka electrolytic capacitor. So, ito, lalagay natin dito yung blue, yung 14 volts sa diode para maging DC na yung output niya. Kaya pag dumaan na siya sa electronic component, magiging DC na po yung output ng ating transformer. Direct current na siya. Ayan na. Ito na yung negative natin. So, yan, papakita ko. Kadalasan po niyan, pag kahit dumaan na po siya dun sa electronic components niya, yan, pag dumaan na po siya sa electronic components niya, hindi totally yung na-check mo na 14 volts dun sa AC, mas mataas pa. Minsan nakukuha natin dyan, mga 18, mga 20, ganyan. So, yan. Saan ba yung isa? Ito. Mataas po yan. Kasi nagbabase tayo dun sa primary input tulad niyan. Yan, naka-DC na po na ayo. Ayan So, may na-check po tayong actually, mga 18 volts siguro to. So, ayan, mga 19 volts nga po siya. So, mas mataas po dun sa expected natin na 14 dun sa AC niya. Yan. Tama tayo, di ba? So, ganyan lamang po yung pag-check niyan. So, discharge na natin siya. Discharge ko yung ating components. So, ito kasi nagbabase dun sa, minsan, yung output natin, nagbabase dun sa primary na didetect niya. Halimbawa, ito ay 220. So, ang output po nito ay 14 times 2. So, 28 po siya pag dalawang blue. Tama po ba? Ibalik natin para malaman natin, maklaro tayo. Yan So, ayan na siya. So, mayroon tayong 28. So, tama po yan. So, halimbawa, nagsasabi nga ako, nagbabase tayo dun sa input ng primary. Kasi minsan, ayan, tulad niyan, bumaba yung kuryente natin. So, hindi niya na-range yung 28. Bumababa siya. So, ibig sabihin, nagbabase siya dun sa rewinding niya at saka dun sa AC input na pumapasok sa kanya. Halimbawa yan, naka 220 yan. So, ang output niya ay 28. Kinuha ko yung dulot-dulo, hindi ko ginamit yung center tap. So, yan Halimbawa, winantin ko siya. Nalagay ko siya sa 110 yung ating AC. So, ayan. Titest ko muna siya. Nalagay ko siya sa 110. So, ayan na yung AC natin. So, ayan. Naka 125 na siya. So, ibig sabihin, kalahati na yung pumasok doon. Kumbaga, 120 lang siya. Diba? 120 lang. So, kanina, yung na-check natin dito na AC na 28. So, magiging kalahati na rin siya. So, ayan. Nakita nyo? Ayan po siya. So, mayroon na siyang 16 volts. So, nahati siya. So, nagbabase po siya dun sa primary na pumapasok dun sa transformer niya. Kasi kung halimbawa, pabago-bago yung ating kuryente, minsan mataas, minsan mababa. So, yung ating secondary ay nagbabago din po yan. So, ang pag-check lamang po dito, pag halimbawa, ganito, transformer lang, so naka-AC lang po tayo. Pero pag dumaan na po tayo sa mga electronic components, ang pag-check po niyan ay nasa DC na po tayo. Pero minsan, kahit yan, papakita ko sa inyo
So, balik ko siya sa 220 yung ating input. So, check natin. Double check natin. Yan, 220. So, 226 na nga. Tumaas pa. Yan, ha. So, ito ay ibig sabihin, itong dalawa, maging 14 na yan. So, ayan, 14 na siya, di ba? So, hindi ko nagagamitin yung isa. Masyado na mataas, hindi na nakaya ng ating capacitor. Kasi ang capacitor lang natin ay 16 volts. So, idadaan natin yan sa electronic components. Babalik ko po siya. Pakita ko siya kung halimbawa, nag-check tayo ulit. Ayan. Ito, naka-half wave lang tayo. Halimbawa, nag-check po tayo ulit nito. Kahit naka-easy po tayo, kahit dumaan pa minsan sa mga ganitong electronic components, ang na-check na rin natin dyan, easy pa rin yan, nakukuha pa rin natin yung easy. So, pero, mas mataas na. Ayan na. Kita nyo? Nag-iba na yung reading niya. So, magtataka ka na lang, bakit ganyan? Naka 45 na siya. Di ba? Iba-iba. So, ibig sabihin, dapat, pag dumaan na tayo dun sa mga electronic components, so, ang pag-check dapat natin dito ay DC talaga siya. Masusukat mo ng tama. So, yan, ito, 19 volts. So, hindi ito accurate yung ating transformer dito sa pagka-rewind niya. Doon sa sinulat nila. Mataas nga ito eh. Pero pag tinanggal mo yung electronic components, swak na swak yan. Swak na swak doon sa AC niya. Pero pagdating yan sa DC, sa output niya, magbabago pa rin yan. Kasi nagdidepende siya doon sa AC input. At saka doon sa mga electronic component na gagamitin mo. So, ayan lamang po yung gusto kong share para sa aking kaibigan. So, ayan, di-discharge ko muna ito. So, ganun lang kaibigan. Pag-check nito. Pero kung may gusto ka pa malaman tungkol sa transformer, so, maaari mo na siyang search sa mga YouTube, sa mga Google. So, mayroon po mga explanation doon. Kasi